Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ang iyong feedback ay makakatulong sa akin na mapabuti at pagandahin pa ang mga sumusunod na kwento. Maraming salamat po. Umiikot ang kwento si Celeste, isang call center agent na laging panggabi ang pasok. Pakinggan natin ang kwento ngayong araw. Ako si Celeste, 23 taong gulang at call center agent sa isang kumpanya sa BGC. Laging gabi ang pasok ko, 10:00 ng gabi hanggang 7:00 ng umaga. Sanay na ako sa lungkot at katahimikan ng mga lansangan tuwing uwian ko. Habang karamihan ay papasok pa lang, ako na may uuwi na, dala ang pagod, antok, at kung minsan, katahimikan na tila may kasamang mabigat na presensya. Nang una kong makita ang babaeng nakapula, akala ko'y isa lamang siyang ordinaryong tao. Nakatayo siya sa ilalim ng poste ng ilaw sa isang kanto malapit sa apartment na inuupahan ko. Madalas kasi dumadaan ako sa eskinita roon upang makaiwas sa mahabang lakaran. Gabi-gabi, nasa parehong lugar siya, nakapulang bestida, tuwid ang katawan, nakatingin sa direksyon ko. Sa isip ko, baka isa lang siyang kapitbahay o babaeng naghihintay ng masasakyan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin kong laging pareho ang itsura niya. Parehong bestida, parehong postura, parehong lugar. Minsan, 2:00, 3:00 ng umaga, na nandoon pa rin siya, nakatayo sa ilalim ng poste. Hindi siya lumalapit, hindi siya kumikilos. Para siyang bahagi ng lansangan na hindi mawawala. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na shift, nagpasya akong lapitan siya. Curiosity na rin, at para masagot ang tanong ko kung bakit laging nandoon ang babaeng iyon. Habang papalapit ako, napansin kong masyadong tuwid ang kanyang katawan. Ang buhok niya ay mahaba at natatakpan ang gilid ng kanyang mukha. Nang nasa harap na ako, tinangka kong magsalita. "Miss, okay ka lang ba?" Walang sagot. Nakatayo lang siya, parang estatwa. Tumaas ang kaba ko pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. Dahan-dahan kong iniangat ang aking mukha upang makita ang kanyang itsura. Doon ko natuklasan na wala siyang mukha. Literal, walang mata, ilong, bibig. Puro balat lamang, makinis ngunit nakapangingilabot. Napatigil ako, napaatras at bago pa ako makasigaw, bigla siyang naglaho. Wala ni anino o bakas na naiwan. Ang malamig na hangin lamang ang sumalubong sa akin at ang sindi ng ilaw ng poste. Biglang nagislap bago muling bumalik. Tumakbo ako pauwi, halos hindi humihinga at pagdating ko sa apartment, hindi pa rin mapawi ang kaba. Akala ko tapos na ang lahat nang makapasok ako sa loob ng inuupahan kong kwarto. Ngunit pagkasara ko ng pinto, may nakita akong bagay na nagpabagsak ng kaluluwa ko. Sa kahoy na pintuan mismo ng aking silid, may nakadikit na pulang bakas ng palad. Hindi iyon dugo, parang pintura ngunit sariwa at basa pa. Napasigaw ako at halos madapa sa pag-atras. Mabilis kong binuksan ang ilaw, ngunit wala nang ibang tao roon. Ako lamang. Huminga ako ng malalim at pinilit kalmahin ang sarili. Pagod ka lang, Celeste. Bulong ko sa sarili. Siguro tuguni-guni lang lahat ng ito. Ngunit habang nakahiga ako, pinipilit pumikit. Nakarinig ako ng kakaibang tunog mula sa kisame. Patak ng tubig. Kintutotok, tok, kitok. Umangat ako at tumingin, ngunit wala namang tagas. Dahan-dahan akong bumangon upang silipin. At doon ko nakita, hindi tubig ang tumutulo, kundi parang likidong kulay pula. At kasabay ng pagpatak nito, kumalat sa silid ang amoy ng isang pabango. Matamis, malakas, at nakakahilo. Isang uri ng pabango na ginagamit sa gabi, hindi sa araw. Kinilabutan ako ng husto, sapagkat kahit anong gawin kong dasal at pilit na paliwanag, alam kong may isang bagay na nagsimula nang sumunod sa akin at hindi na ako basta makakatakas. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Kahit ipikit ko ang mga mata ko,
Naroon pa rin ang imahe ng babaeng nakapulang bestida, ang katawang tuwid sa ilalim ng poste, ang balat na walang mata, walang ilong, walang bibig. Kapag sinasara ko ang ilaw, bumabalik sa ilong ko ang amoy ng pabangong matamis na parang nalusaw na candy. Kapag naman binubuksan ko, naiisip ko ang mga patak mula sa kisame. Hindi tubig, hindi rin pintura, kundi kung anuman iyon na kulay pula na ayaw kong bigyan ng pangalan. Bandang 8:00 ng gabi, nag-alarm ang telepono ko. Kailangan ko nang pumasok. Naligo ako ng mabilis, suot ang karaniwang jacket at maong at sinigurong sara ang lahat ng bintana. Bago ako lumabas, tumambad uli sa akin ang pulang bakas ng palad sa pinto. Natuyo na ito, gumuhit na parang marka ng panahon. Muntik ko na sanang pahira ng alkohol, pero parang may bahagi sa akin na nagsasabing, huwag. Parang ebidensya iyon na may nangyari talaga, na hindi lang ako napagod. Sa lobby, sinalubong ako ni Kuya Ben, ang guard na laging nakayuko sa maliit niyang monitor. Ma'am Celeste, okay kayo kagabi? Nag-brown out sandali sa fourth floor. Huminga ako ng malalim. Kuya, may itatanong sana ako. May CCTV ba sa hallway namin? Meron po. Bakit? Nagbago ang isip ko sa huling segundo. Wala naman. Curiosity. Tumango siya, pero nanliit ang mga mata, wari nagtataka. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang. Lumabas ako ng gusali. Sa jeep, sinubukan kong makinig ng podcast para maalis ang takot. Pero sa bawat kanto, sa bawat pagliko, parang bumabalik sa isip ang poste ng ilaw sa eskinita, ang kontras ng dilaw na bumbilya sa talim ng dilim at ang pulang anyo sa ilalim nito. Pagdating sa BGC, ibang mundo na. Malilinis na sidewalk, mabibilis na taxi at mga ilaw na parang hindi namamatay. Pero kahit ganito, tuwing papasok ako sa elevator ng opisina, may saglit na sandali na parang may sumisingit sa likod ko. Huwag kang lilingon, bulong ko sa sarili. Sa pantry, nadatnan ko si Mara, ang katim ko. Nakatikwas ang kilay niya habang humihigop ng kape. Uy, night owl, ba't parang namutla ka? Napangiti ako ng pilit. May weird na nangyari kagabi. Chika, umupo ako at ikinuwento kung paano ko nilapitan ang babaeng nasa ilalim ng poste at kung paano ito naglaho. Ikinuwento ko rin ang pulang bakas sa pinto at ang patak sa kisame. Sa simula, seryoso ang mukha ni Mara. Pagkatapos, tinakpan niya ng kamay ang bibig at bahagyang natawa na parang nagpapakalakas ng loob. Celeste, baka naman urban legend lang yan. Yung Lady in Red sa kanto. Ang daming bersyon yan sa Facebook. Pero hindi ito kwento lang, Mara. Nakita ko. Okay, okay. Kumindat siya, saka ko palang napansin na may kilabot din sa kanyang mga mata. May guard kayo sa inyo, di ba? Pa-check mo sa CCTV kung totoo, at least may ebidensya. Tumango ako. Sige, mamaya pag-uwi. Nag-umpisa ang shift. Tulad ng karaniwan, sunod-sunod ang tawag, mga customer na nawala ng signal, nabulok na modem, refund na hindi dumating. Pilit kong pinatulog ang kaba sa likod ng boses ko. Sa pagitan ng dalawang tawag, napapahawak ako sa headset ko. Parang may humihinga sa kabilang earpad. Kapag napapatingin ako sa reflection ng monitor, hindi ko naman nakikita ang kahit anong kakaiba. Ako lang, eyebags at pagod. Lumipas ang oras. Sa bandang 3:30 ng umaga, nagsiuwi na ang ilan sa amin na naka-split shift. Ako'y tumapos ng mga huling tiket. Tinapik ako ni Mara. Sabay tayo palabas? Sige. Sa elevator habang bumababa kami, ilang segundo lang ay kumislot ang ilaw. Kumanal ang ilaw ng panel, 10, 9, 8, tapos kinutitap at sa kisap mata nakita ko sa salamin ng elevator ang kulay pula. Nakatalikod, lanan nakatayo sa mismong likuran ko. Napakapit ako sa braso ni Mara. Mara! Huy, anong meron?
Pagmulat ko, kami lang muli sa loob. Walang babaeng naka-red. Pumikit akong mariin at bumuntong hininga. Paglabas namin sa lobby ng opisina, nagpaalam si Mara. Dito na ako sa kanto. Viber mo ako kapag nasa bahay ka na. Sige. Ang daan pauwi ay pamilyar. Bus stop, dalawang tawid, at ang iskinita papunta sa building. Sa liko bago pumasok sa eskinita, natural kong tumingin sa poste. Nandun ito, ang mahina nitong ilaw, ang gilid ng bangketa, ang walang taong kalsada, walang nakapula. Naramdaman kong lumuwag ang dibdib ko. Siguro, tapos na. Pero pagdating ko sa mismong ilalim ng poste, biglang may sumabay na amoy, iyong pabango. Matamis, masangsang, parang piniga sa hangin. Napahinto ako, may tunog na humahampas sa semento. Tak, 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 parang sapatos na takong na mabigat. Pumikit ako sandali, saka naglakad ng mas mabilis. Sa entryway ng building namin, may sensor light. Otomatikong sumindi ng papalapit ako. Doon ko napansing parang may pangalawang anino sa sahig, humahaba, pumapagitna sa akin at sa pader. Pumalakpak ang ilaw, parang nabitin, sabay bumalik sa normal. Umangat ang balahibo ko sa braso. Dumiretso ako sa guard desk. Kuya Ben, pwede po bang patingin ang footage ng hallway namin kagabi? Tinapunan niya ako ng tanong na tingin. May nangyari? May, may nagdikit po kasi ng pintura sa pinto ko. Itinuro ko ang marka sa phone na kinunan ko kaninang umaga. Napakamot siya ng ulo. Sige na nga, saglit lang iha. Binuksan ni Kuya Ben ang NVR at pinili ang kamera sa 4th floor. 03:05 a.m. Naroon akong naglalakad sa hallway, bitbit ang bag, pahilera sa pinto ko. Nakikita ang ulo kong maingat na lumilinga. Pagdating sa pinto, kumapa ako sa key, pumasok. Wala nang iba sa hallway. Deka, sabi ko, pwede bang i-fast forward ng kaunti? Inusog niya. 03:07, sarado na ang pinto. Wala pa ring tao. 03:10, may rang aninong dumaan na kakaiba ang hugis. Pero pikas lang, parang artifact. 03:12, nag-flicker ang ilaw sa koridor. Tapos, sa pagitan ng dalawang kisap ng ilaw, biglang may lumitaw na hugis, hindi ganap, hindi buo, isang pulang pahapyaw sa mismong tapat ng pinto ko. Napasinghap ako. Kuya, i-pause niyo po. Pinahinto niya sa frame kung saan mukhang may translucence sa tapat ng pinto. Hindi malinaw, pero may linyang parang laylayan ng bestida. Pagka-play muli, wala na. Glitch lang siguro, ma'am, tapla, sabi ni Kuya Ben, pero napalunok din siya. Hindi kasi high def to. Pwede po bang kopyahan? May flash drive ka? Umiling ako. Bukas ko na lang pabalikan. Umakyat ako sa kwarto. Sa hallway, parang may tunog ng yapak na hindi sabay sa hakbang ko. Parang may sumusunod ng 1 segundo ang pagitan. Pagharap ko sa pinto, nasa harap ko pa rin ang pulang palad. Parang tumatawa kahit walang bibig. Ibinaba ko ang tingin at suminghot ng hangin. Nandoon uli ang pabango. Pagkapasok, sinara ko ang pinto at sumandal, hinahabol ang hininga. Tahimik, pinatay ko ang ilaw na higa at pinilit makatulog. Ilang minuto pa lang, may marahang pilaratok sa pinto. Hindi malakas, hindi nakakatakot sanang pakinggan kung hindi madaling araw. Tok, tok, tok. Hindi ako gumalaw. Tok, tok, tok. Binilang ko sa isip, 1, 2, 3, hanggang sa mawala ang ingay. Pagkatapos parang may dumaan sa paanan ng kama ko, mabigat ang hangin na parang pumasok ang malamig mula sa hig. Dumilat ako at tumitig sa dilim. Wala. Subalit sa pagitan ng dilim at liwanag na nanggagaling sa siwang ng kurtina, parang may silhouette na nakatayo sa mismong tabi ng cabinet. Mahaba ang buhok, hindi gumagalaw. Pinikit ko ang mga mata. Tulog, Celeste. Tulog. Nakatulog din ako. Pilit. Mag-aalas 2 na ng tanghali nang magising ako. Ang unang bumungad sa akin
ay ang katahimikan na hindi sanay ang katawan ko. Nagkape ako, nagtimpla ng noodles, at sinubukang gawing normal ang araw. Bago pumasok, napagpasyahan kong dumaan sa kanto ng poste para tingnan ulit ang lugar sa liwanag ng araw. Mainit, maliwanag at abala ang eskinita. Pero sa mismong paanan ng poste, may mga bakas na hindi ko nakita kagabi. Natunaw na kandila, plastik na bulaklak na nalanta, at kapirasong pulang ribbon na nakadikit sa poste gamit ang lumang tape. Sa ribbon, naka-ballpen ang mga letra. Para kay R. R, bulong ko, may tindahan sa tapat na sarado pa. Sa salamin nito, nakasulat ang open at 2 p.m. Sa may gilid, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Naka-jacket, nakapusod, hawak ang cellphone. Sa likod ng refleksyon ko, parang may kilabot na panaginip. Isang pahapyaw na pulang anyo. Lumingon ako sa aktwal na kalsada. Wala naman. Binalikan ko ang salamin. Parang doon lang siya makikita. Isang pulang bestida sa ilang hakbang sa likuran ko. Tuwid at hindi humihinga. Bumilis ang tibok ng puso ko. Umatras ako at tumakbo palayo. Sa pagbalik sa building, nakita ko si Kuya Ben na nakatingin sa phone niya. Ma'am, saktong andito kayo. May hinanap akong footage sa labas, yung street cam galing sa barangay. I-forward ko sana, baka interesado kayo. Umupo ako sa tabi niya, humawak sa gilid ng mesa para hindi manginig. Binuksan niya ang file. 3:00 pasado kagabi. Si Celeste, ako naglalakad mag-isa sa eskinita, papunta sa building. Wala akong kasama. Sa mismong poste, hindi ako tumigil. Dumaan lang. Teka, sabi ko. Pwede bang i-zoom yung salamin ng sari-sari store sa kabila? Pinindot ni Kuya Ben ang zoom. Lumaki ang refleksyon ko. Malinaw na malinaw ang mukha ko, ang pag-angat ng balikat ko, ang pagbilis ng hakbang. At sa likod ng refleksyon, doon siya. Babaeng nakapula, bahagyang nakatagilid, parang nakasunod ng isang hakbang lang. Wala pa ring mukha. Puro balat na makinis na parang nilapatan ng pulbos. Pero may bagong bagay, sa dibdib niya may nakasabit na manipis na kwintas at kumikinang sa ilaw. Kuya, pakipos. Pinalitaw niya ang frame bago ako tuluyang makapasok sa pinto ng building. At sa mismong pag-freeze, lumitaw ang kakaibang galaw. Ang babaeng nakapula, sa refleksyon lang, ay tumingin. Hindi sa akin, kundi sa mismong kamera. Parang alam niyang pinapanood namin siya ngayon. Napaatras si Kuya Ben na pamura ng mahina. Anak ng... Tumayo ang balahibo ko mula ulo hanggang paa. Hindi ko maialis ang tingin ko sa monitor. May kislap sa kwintas, parang titik. Kuya, pwede bang i-zoom pa? Sinubukan niya pero pixel na. Gayunman, kahit grainy, parang letra ang kumikinta, hugis R or B. Hindi ako sigurado. Kumatok ang hangin sa bintana ng guardroom. Tok, tok, tok. Napatingin kami. Walang tao sa labas. Pagbalik namin sa monitor, mismong sa screen, parang may dumaan na pulang pahid. Isang guhit lang ng kulay na sumaglit at nawala. Static yon, sabi ni Kuya Ben, pero kita ko ang pamumutla ng kanyang labi. Naglakad ako paatras, halos sumabit ang sakong ko sa threshold. Kuya, salamat! Kukunin ko ang kopya bukas. Sige ma'am, ingat. Akala ko tapos na ang takot sa araw na iyon. Pero sa pag-akyat ko, tila sinasalubong ako ng katahimikan ng hallway. Mas maaga pa kaysa karaniwan, pero parang madaling araw uli. Huminto ako sa tapat ng pinto ko. Hinawakan ko ang doorknob at doon ko naramdaman ang lamig, lamig na parang yelo. Inikot ko ang susi at binuksan ang pinto. Walang ilaw sa loob. Hindi ko agad pinindot ang switch. Sa kwartong anino, amoy ko na naman ang pabango, matamis at nakakahilo. Sa kisap mata, may sumilip na liwanag mula sa bintana. Refleksyon ko sa salaming abanikong nakasabit. Sa likod ng refleksyon ko, may pulang silhouette, nakatayo sa mismong balikat kong kaliwa.
Pumikit ako at dinampian ng likod ang pinto. Pinilit huminga. Sa bulsa ng jacket ko nag-vibrate ang phone. Unknown number. Pinindot ko ang green. Walang boses sa una, tahimik lang. Saka ko narinig, napakahina, parang sa loob ng tenga mismo. Celeste. Pinutol ko ang tawag, nanginginig. Naulit ang ring. Unknown number. Muli kong pinindot, mas malinaw ngayon. Mahaba, malamig, walang emosyon. Celeste. Anong kailangan mo? Gasgas ang boses ko. Tahimik. Tapos, isang mahinang tunog ng pag-spray, parang atomizer ng pabango. Pagkatapos, tunog ng takong na tarantatak, tak, tak. At bigla ring nawala ang linya. Inilapag ko ang telepono sa misa at isinara ang pinto ng mariin. Pinindot ko ang switch. Sumindi ang ilaw. Walang tao. Pero sa ibabaw ng lamesa, may bagay na hindi ko pag-aari. Isang maliit na lipstick tube na pula. Lumang-luma ang disenyo at sa gilid nito nakaukit ang isang titik. R. Nabitiwan ko ang hininga ko na parang hinila mula dibdib. Nilapitan ko ang bagay at halos idampi ang daliri. Pero sa sandaling iyon, sa dingding sa may kanan, gumuhit ang anino ko. At sa aninong iyon, marahang tumapat ang isang braso na hindi akin, pumihit. At parang itinuro ako, nagring ang telepono ko sa mesa, hindi unknown number, ngayong beses kundi si Kuya Ben. Nilunok ko ang takot at sinagot. Ma'am, sabi niya, nanginginig ang boses kahit sa linya. May isa pa po akong kopya mula sa street cam. Iba to, yung kuha mula sa tapat ng salon. May salamin doon, di ba? Pakicheck nyo na lang sa Viber. Bumukas ang video sa screen ko. Frame. Ako, dumaraan sa poste kagabi. Refleksyon sa salamin ng salon. Nasa likod ko ang babaeng nakapula, walang mukha, tuwid. Pag-post ni Kuya sa huling frame, biglang gumalaw ang refleksyon, hindi ako siya. Umangat ng kaunti ang kanyang baba na walang bibig. Ang dibdib niyang may kwintas ay kumintab at ang kanang kamay niyang di nakikita sa aktwal na kalsada ay marahang kumaway, hindi sa akin, hindi sa kamera, kundi sa manunood ng video. At habang hawak ko ang telepono, ang amoy ng pabango ay sumikip sa loob ng kwarto at mula sa kisame, sa mismong lugar kung saan dati may patak. May tumiklop na aninong pula at lumapat sa sahig. Tuwid, nakapula at sa salamin ng aparador. Kahit walang mukha, malinaw na nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko kinaya ang gabing iyon. Pagkatapos kong makita ang video mula kay Kuya Ben at ang mismong presensya sa loob ng aking kwarto, para akong naputol ang hininga. Nang maramdaman kong hindi na ako nag-iisa roon, mabilis kong hinablot ang kumot, tinakpan ang buong katawan at nagdasal ng paulit-ulit hanggang sa mawalan ako ng ulirat sa sobrang pagod at takot. Pagmulat ko, 2:00 na ng hapon. Maliwanag na sa labas, ang init ay sumisiklab sa bintana. Pero sa loob ng silid parang nananatili ang lamig. Pinilit kong bumangon, kumuha ng tubig at sinubukang magpakatino. Ngunit naroon pa rin ang pulang lipstick sa mesa, nakapatong na parang sadyang iniwan sa akin. Hindi ko na iyon ginalaw. Kinagabihan, bago pumasok sa trabaho, nagpasya akong mag-ikot muna. Hindi ako mapalagay hanggat hindi ko nalalaman kung sino o ano ang babaeng iyon. Naalala ko ang pulang ribbon na nakita ko sa poste, may nakasulat na titik R. Baka iyon ang pahiwatig. Kaya pumunta ako sa barangay hall at nagtanong tungkol sa lugar. Ang matandang sekretary na naka-duty, si Aling Perla, ay nagulat nang banggitin ko ang poste. Ay naku, Hija, sabi niya. Doon mismo sa kanto na, yun may nangyaring krimen ilang taon na ang nakararaan. Isang babae ang dinukot tapos kinabukasan natagpuan sa may creek. Wala ng buhay. At ang sabi ng mga nakakita, halos hindi na makilala ang mukha. Nanindig ang balahibo ko. Sino po siya? Si Rosa? Rosa Valencia, lounge singer.
Madalas daw siyang nakapulang bestida sa kanyang mga gig. Hindi na resolba ang kaso kasi walang malinaw na testigo. Napatulala ako. Ang titik R sa ribbon, ang pulang bestida, ang kawalan ng mukha, lahat nag-uugnay. Pagbalik ko sa opisina, hindi ako mapakali. Kinumusta ako ni Mara pero hindi ko na nakwento ng buo. Hindi ko alam kung paano sisimulan nang hindi siya matakot. Ang sinabi ko lang, may babae raw na pinatay sa kanto kung saan ko siya nakikita. Baka siya yon. Napangiwi si Mara. Kung totoo man, bakit ikaw ang pinapakita niya? Baka may gusto siyang ipar-ating. Baka humihingi siya ng tulong. Napaisip ako. Totoo nga, pero bakit ako? Wala naman akong kinalaman. O baka dahil ako lang ang nakakita. 3:00 ng madaling araw, pauwi na naman ako. Habang naglalakad sa eskinita, ramdam kong nakabantay sa akin ang lahat ng anino. At nang dumaan ako sa ilalim ng poste, tumigil ang hangin. Sa gilid ng tainga ko, may malamig na boses na bumulong. Celeste. Mabilis akong lumingon. Walang tao. Pero sa sementadong kalsada, may bakas ng pulang takong, parang kakadikit lang. Tumakbo ako papunta sa apartment. Pagpasok ko sa kwarto, tumambad sa mesa ang pulang lipstick. Pero may kasama na ngayong maliit na papel. Dahan-dahan ko itong kinuha. Nakasulat sa sulat kamay. Nakabalik na ako. Nanlamig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung galit o desperado ang espiritu. Ang alam ko lang, hindi siya titigil. Kinabukasan, lumabas ang araw na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ko may bigat. Kaya't nagpunta ako sa lumang library malapit sa simbahan at naghanap ng mga lumang dyaryo. Sa seksyon ng crime reports, natagpuan ko ang balita. Babaeng lounge singer, pinatay at tinapon sa creek. Si Rosa Valencia, 27, huling nakitang buhay sa kanto ng isang bar. Saksi raw ang ilang kapitbahay na may sumasakay na sasakyang tinted noong gabing iyon. Pero hindi na ito sinundan ng investigasyon. Habang binabasa ko, parang nakakarinig ako ng mahina at malungkot na boses sa paligid ng library. Tulungan mo ako. Nagpalinga-linga ako pero walang tao maliban sa librarian na abala sa likod. Gabi na ulit, habang nakahiga, pilit kong inaalala ang mukha ni Rosa mula sa lumang dyaryo. Ang babaeng nakangiti, naka-red lipstick at nakapulang bestida. Isang simpleng lounge singer na naputol ang buhay ng hindi makatarungan. Ngunit nang tumingin ako sa salamin ng aking cabinet, halos mabitawan ko ang cellphone ko. Sa refleksyon, hindi ko nakita ang sarili kong mukha. Puro balat lang. Makinis, walang mata, walang ilong, walang bibig. Parang ako ang nagiging siya. Napasigaw ako, mabilis na tinakpan ng kumot ang salamin. At sa katahimikan ng kwarto, muli kong naamoy ang pabango. Mas matindi, mas nakakasulasok, at mas malapit. Sa may pinto, may marahang tok, tok, tok. At sa huling pitik ng orasan, bago mag-alauna, malinaw kong narinig ang boses. Hindi ka nag-iisa, Celeste. Hanggang makuha ko ang katarungan, ikaw ang makakakita sa akin. Hindi ko na alam kung paano ko mapapanatag ang sarili ko. Gabi-gabi na lamang, nagiging mas malinaw ang presensya ng babaeng nakapula. Mula sa mga bulong sa aking tainga, sa pabangong bumabalot sa kwarto, hanggang sa salamin na unti-unti nang nagpapakita na parang ako mismo ang nawawala ng mukha. Para bang ako na ang pinipiling maging sisidlan niya. Isang umaga, matapos ang mahabang shift at halos walang tulog, nagpasya akong magpunta sa lumang bar na nabasa ko sa dyaryo. Ilawan ang pangalan, pero ngayon ay sarado na at abandonado. Ang mga bintana ay wasak at ang pinto'y nakandado ng kalawangin. Kahit ganoon, may ilang bakas ng nakaraan, punit na poster ng mga gig, faded na pangalan ng mga performer, at isa roon ay mababasa pa ang pangalan ni Rosa Valencia.
Habang nakatitig ako sa poster, may lumapit na isang matandang lalaki, dala ang bayong. Ining, anong ginagawa mo riyan? Tanong niya. May hinahanap po akong impormasyon tungkol kay Rosa, si Rosa Valencia. Bigla siyang tumigil parang may naalala. Si Rosang nakapula. Bumuntong hininga siya. Dati akong janitor dito. Nakita ko siya nung huling gabi niya. Nanlaki ang mata ko. Ano pong nangyari? Lumingalinga muna siya, parang tinitiyak na walang ibang makakarinig. May dumating na lalaking nakaitim, kilalang anak ng politiko. Lagi siyang customer dito, siloso at marahas. Noong gabing iyon, nakita ko silang nag-away sa labas, sa mismong poste ng ilaw. Kinabukasan, patay na si Rosa. Natako, ti ako hisya. Hindi ako nagsalita kahit kanino. Nagpatuloy siya sa paglalakad, iwas na makipag-usap pa, naiwan akong nakatayo, nanginginig sa nalaman. Hindi pala basta aksidente o random crime ang nangyari. May taong responsable. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Kinumusta ako ni Mara sa chat. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Nagulat siya. Celeste, baka i-report mo na yan. May mga pangalan na. Hindi pwedeng manahimik ka lang. Pero paano? Paano kung walang maniwala? At paano kung masangkot ako sa gulo? Ang kaya ko lang gawin noon ay umupo sa gilid ng kama, hawak ang pulang lipstick na iniwan sa akin ng multo. Para bang ito ang susi, ang koneksyon namin. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi, napansin kong mas maaga akong nakakita ng pulang bestida sa ilalim ng poste. Hindi na siya nakatayo ng tuwid. Ngayon, nakayuko siya, parang pagod. Nang dumaan ako, bahagyang gumalaw ang kanyang ulo at mula sa kawalan niyang mukha, tila may mga salitang lumabas na diretso sa utak ko. Isiwalat mo sila! Napakapit ako sa dibdib ko. Paano? Paano ko gagawin? Bulong ko, pero wala siyang sagot. Unti-unti siyang naglaho at naiwan ang amoy ng pabango na mas sumisikit kaysa dati. Kinabukasan, nagdesisyon akong magtungo sa barangay ulit. Ngunit nang dumating ako, malamig ang pagtanggap nila. Parang ayaw nilang pag-usapan si Rosa, lalong-lalo na si Kapitan na biglang umalis nang mabanggit ko ang pangalan ng anak ng politiko. Sa halip si Aling Perla na lang ang sumagot. Iha, aniya, may mga bagay na mas mabuting hindi na ginalaw. Baka mapahamak ka lang. Umuwi akong mas litong-lito. Ngunit pagkasara ko ng pinto sa apartment, biglang bumagsak ang picture frame sa dingding. Nabagsak ito sa sahig at nabasag. Nang linisin ko, may nakita akong kakaibang marka sa likod ng frame. Isang pulang letra. Hmm, nanginig ang kamay ko. An-en. Nico, siya ba ang tinutukoy? Gabi, bago ako pumasok, sinabayan ko si Mara para hindi ako mag-isa. Naglakad kami sa eskinita at nang mapadaan kami sa poste, napansin kong may kandila na naman doon, bagong sindi. Si Mara, bagaman palaban ang dila, napakapit sa braso ko. Celeste, seryoso ka na ba talaga reto? Kung totoo ang hinala mo, delikado to. Tumango ako. Pero kung hindi natin gagawin, sino? Siya lang ang paraan para makalaya. At sa mismong sandaling iyon, sabay kaming nakarinig ng boses na parang nagmumula sa ilalim ng poste. Isang tinig na malungkot at puno ng sakit. Huwag ninyo akong pabayaan. Napatakbo kami papalayo, pero sa pagdating namin sa building, muling naroon ang pulang palad sa aking pinto. Hindi na ito isa, tatlo na. Kinagabihan, habang nakahiga ako, nanaginip ako. Nandoon si Rosa, nakasuot ng pulang bestida. Pero ngayon may mukha na maganda, ngunit puno ng luha at sugat. Nakahawak siya sa aking kamay. Celeste, ikaw lang ang makakatulong. Huwag kang titigil. Ilantad mo sila. Huwag kang matakot. Pagmulat ko, hawak ko ang pulang lipstick. At sa tabi ng kama, sa dingding, may bagong nakasulat gamit ang pulang tinta.
Sa ilalim ng poste, nagsimula ang lahat. Kinabukasan, halos hindi na ako makakain. Pinilit kong maging normal sa trabaho, pero halata ni Mara ang pagiging aligaga ko. Sa pantry, hinawakan niya ang kamay ko. Celeste, hindi ka nag-iisa. Kung kailangan mong mag-imbestiga pa, samahan kita. Napaluha ako sa ginhawang naramdaman. Pero bago pa ako makasagot, kumislot ang ilaw ng pantry at sa salamin sa gilid saglit kong nasilayan si Rosa, hindi na malungkot, kundi galit. Nakatingin diretso sa akin, saka naglaho. At alam kong mas lumalapit na ako sa katotohanan. Ngunit kasabay noon, mas lalong nagiging delikado ang lahat. Pag-uwi ko, wala na ang pulang palad sa pinto. Pero sa ilalim ng pintuan, may nakapasok na sobre. Binuksan ko ito at natagpuan ang lumang litrato ng isang kotse, tinted, kulay itim. Sa likod ng litrato may nakasulat, "Ako ang sumaksi, hindi ako nagsalita." At sa mismong sandali ng pagkabasa ko, muling kumatok ang pinto. Tok, tok, tok. 3 beses, mabagal, malinaw. Hindi ko alam kung tao o multo ang nasa labas. Ngunit sigurado ako, hindi na ako makakabalik sa dati kong tahimik na buhay. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang sobre at ang litrato ng kotse. Pero isang bagay ang malinaw. May taong buhay na sangkot, hindi lang multo. At kung sino man ang nagpasok nito sa ilalim ng pinto ko, ibig sabihin ay may nagmamatsyag din sa akin. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Pinakinggan ko ang bawat kaluskos, ang bawat yabag sa hallway. Paminsan-minsan, may maririnig akong tila at tunog ng takong na tak na dumadaan sa labas, pero nang sumilip ako sa butas ng pinto, wala naman. Hindi ko alam kung si Rosa iyon o isang taong sinusubukan akong takutin. Kinabukasan, humingi ako ng day off. Hindi ko kinaya ang pagpasok sa opisina na parang walang nangyayari. Pumunta ako sa presinto at hinanap ang duty officer. Doon ko nakilala si Sargento Ramos, matipuno, pero may matang tila pag-od at walang gana. "Sir," panimula ko, "gusto ko lang po sanang i-report ang tungkol kay Rosa Valencia. Yung kaso niya dati, hindi pa ba ninyo nabubuksan ulit?" Napakunot ang noo niya. "Valencia? Yung lounge singer. Matagal nang sarado ang kaso na iyon. Walang ebidensya, walang testigo. Pero may nakita akong mga palatandaan. May litrato pa nga ng kotse na posibleng ginamit." Ipinakita ko ang litrato mula sa sobre. Kinuha niya ito, tiningnan, pero mabilis ding ibinalik. "Kung ako sa'yo, iha, huwag mo nang pakialaman. Delikado yan, lalo na't may mga taong may kapangyarihan na sangkot." Nanlamig ako. "Ibig sabihin, may alam kayo?" Hindi siya sumagot. Imbes, ibinalik niya ang litrato at tumalikod. Naiwan akong nakatayo, nanginginig. Naglakad ako pauwi, hindi alam kung saan dadaan. Dumiretso ako sa barong ni Lazaro, ang dating bartender sa Ilawan na nakausap ko dati. Naka-tsinelas siya, may hawak na tabo at tila galing sa pagdidilig. "Kuya Lazaro," sabi ko, "may kailangan akong malaman. Sino ang lalaking anak ng politiko na laging customer ni Rosa?" Napakamot siya ng ulo, halatang nag-aalangan. "Ayaw kong masangkot, ineng. Pero kung talagang gusto mong malaman, pangalanan na natin. Si Nico Vergara. Lagi siyang nandito, laging nakabantay kay Rosa. Seloso, at may impluensya ang pamilya." Nico, bulong ko. Naalala ko ang pulang letrang in na nakita ko sa likod ng frame. Lalong lumakas ang kutob ko. "May isa pa akong natitira," dagdag ni Lazaro. Voice memo sa lumang cellphone ko. Hindi ko pa nabubura. Narinig ko kasi silang nag-uusap noon. "Gusto mo ba?" Kinabahan ako pero tumango. Binuksan niya ang luma at basag na telepono at pinaplay ang isang recording. Doon narinig ko ang boses ng isang lalaking garalgal. "Sa ilalim ng poste,
Diyan natin tatapusin. Kasunod noon, ang boses ng isang babaeng nagmamakaawa, sigaw ni Rosa, at pagkatapos katahimikan. Halos mabitiwan ko ang telepono. Kuya, bakit hindi mo ito dinala sa pulis? Takot, ya. Noon, wala akong magagawa laban sa mga Bergara. Habang naglalakad pa uwi, biglang sumalubong sa akin si Kuya Ben. Nanginginig ang kanyang kamay, duguan, ang laylayan ng uniforme niya. Kuya, anong nangyari? Bago siya tuluyang bumagsak, gumuhit siya ng salita gamit ang sariling dugo sa semento. Verb! Hindi na niya natapos. Dinala siya ng mga tao sa ospital at naiwan akong tuliro sa nakita. Alam kong ibig sabihin noon ay Vergara. Kinagabihan, hindi ko na hinintay si Rosa. Ako mismo ang nagdala ng pulang lipstick at ribbon sa poste. Inilapag ko iyon, nagsindi ng kandila at nanalangin. Sa unay payapa, ngunit biglang lumakas ang hangin at nagdilim ang paligid. Ang ilaw ng poste ay kumislap at namatay. At doon, sa harap ko, muling lumitaw si Rosa. Ngunit hindi na siya walang mukha. Ngayon, bahagya ko nang nakikita ang kanyang anyo. Basag ang pisngi, may bakas ng sugat, ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Mata na puno ng galit at paghihirap. Lumapit siya sa akin, humakbang ng mabagal. Celeste, bulong niya. Napasapu ako sa dibdib ko. Anong kailangan mo sa akin? Isiwalat mo sila. At bago siya muling naglaho, ipinatong niya sa aking palad ang malamig na bagay, isang maliit na pulang panyo, may nakaburdang letra. Fa. Nang umuwi ako sa apartment, hindi ko alam kung paano haharapin ang natuklasan ko. Habang nakaupo sa kama, iniisip ko kung paano ko dadalhin ang lahat ng ito. Ang litrato, ang voice memo, ang panyo, sa tamang tao. Ngunit sino ang makikinig? Ang pulis na ayaw makisangkot? Ang barangay na natatakot? Habang iniisip ko iyon, naramdaman kong may malamig na hangin sa likod ko. Pagtingin ko sa salamin, naroon si Rosa nakapulang bestida nakatayo sa likod ko. Ngunit ngayon, nakatingin siya hindi lang sa akin, kundi sa pintuan, at biglang kumatok, tok, tok, tok. Mabigat, malinaw, napalingon ako, nanlalaki ang mata. Sino ang nasa labas? Tao ba o multo? Sa isang iglap, naalala ko ang huling sinabi ni Sarah Ramos. Delikado yan, lalo na't may mga taong may kapangyarihan na sangkot. Kumakabog ang dibdib ko. Kung si Rosa ang sumusunod sa akin, kaya ko pang tiisin. Pero paano kung tao na ang kumakatok? Paano kung ang mga nasa likod ng krimen ay alam ng nag-iimbestiga ako? Hawak ang pulang panyong iniabot ng multo. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. At sa mismong sandali bago ko hawakan ang doorknob, mula sa kabilang panig, isang malamig na tinig ang narinig ko. Celeste, buksan mo. Ngunit alam kong hindi iyon si Rosa. Ang tinig na iyon ay lalaking lalaki, pamilyar mula sa voice memo. Ang boses na nag-utos ng sa ilalim ng poste. Nanigas ang buong katawan ko nang marinig ko ang tinig mula sa labas ng pinto. Malamig, mababa at walang alinlangan. Hindi boses ng multo, kundi boses ng isang buhay na tao. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Kung totoo ang hinala ko, siya ang lalaking narinig ko sa voice memo, ang boses na nag-utos ng sa ilalim ng poste. Higpit ang hawak ko sa pulang pa, nyo na iniwan ni Rosa. Sa isip ko, dalawa ang pwedeng mangyari. Kung bubuksan ko, baka iyon na ang katapusan ko. Kung hindi, baka mas lumala ang pagdududa ng mga nasa likod ng krimen. Dahan-dahan kong umatras mula sa pinto, pinipigilang gumawa ng kahit anong ingay. Maya-maya, tatlong malalakas na katok. Like sa can't talk, talk, talk. Sumunod ang katahimikan, walang yabag ng paa papalayo, walang boses. Para bang nakatayo pa rin siya roon, naghihintay. Minsan, mas nakakatakot ang katahimikan kaysa ingay.
Lumipas ang ilang minuto bago ko narinig ang elevator na bumukas at nagsara. Doon lang ako nakahinga, ngunit alam kong hindi iyon ang huli. Kinabukasan agad kong kinausap si Mara. Nagkita kami sa isang fast food bago pumasok sa trabaho. Nang marinig niya ang nangyari, halos mabitawan niya ang tray ng pagkain. Celeste! Ibig sabihin alam nila na may nalalaman ka na. Hindi ko nga alam kung paano nila nalaman, pero kung totoo nga ang anak ng politiko ang sangkot, hindi malayo na may mga mata sila kahit saan. Anong plano mo? Tumingin ako sa kanya, nag-aalangan. Kailangan kong makahanap ng paraan para mailabas ang ebidensya. Pero kanino ko dadalhin? Ayaw ng barangay, ayaw ng pulis. May kakilala akong journalist, sabi niya. Si Ivy. Matapang yon. Gumagawa ng mga expose tungkol sa mga katiwalian. Baka siya ang makapaglabas nito. Kumislap ang pag-asa sa dibdib ko. Pakilala mo ako sa kanya. Lumipas ang mga araw at habang abala ako sa paghahanap ng tamang tiyempo, patuloy pa ring nagpapakita si Rosa. Sa opisina, sa salamin ng CR, sa bintana ng pantry, laging may pahapyaw na pulang kulay na parang multo ng alaala. Pero napansin ko ang pagbabago. Hindi na siya kasing galit ng dati. Para bang unti-unti siyang natututo ng tiwala na siniseryoso ko ang paghahanap ng katotohanan. Isang gabi, nagpunta kami ni Mara sa isang maliit na cafe kung saan nakipagkita si Ivy. Nakaitim na jacket siya, may dalang recorder at matalim ang mga mata. Celeste, ikwento mo ang lahat, utos niya. At ginawa ko nga, mula sa unang gabi na nakita ko si Rosa sa pulang palad sa pintuan, sa mga footage ng CCTV hanggang sa voice memo at ang panyo. Inilabas ko ang lahat ng ebidensya. Tahimik lang si Ivy pero nakatitig para bang sinasala ang bawat detalye. Pagkatapos, tumango siya. Kung totoo ang lahat ng ito, kailangan nating maging maingat. Labanan ito ng impormasyon. Ilalabas ko sa column ko, pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Yung litrato ng kotse, maaari nating itrace ang plate number. Nakangiti si Mara. Sabi ko na nga ba, siya ang tamang lapitan. Ngunit bago kami naghiwa-hiwalay, sinabi ni Ivy, maghanda ka Celeste. Kapag nailabas ito, malalagay ka sa panganib. At sigurado akong hindi magugustuhan ng mga Vergara na may bumubuhay sa kasong akala nila'y nailibing na. Pag-uwi ko, dala ko pa rin ang kaba. Pagpasok sa kwarto, muli kong naamoy ang pabango ni Rosa. Ngunit ngayon, may kasamang tila bulong ng pag-asa. Salamat, napapikit ako. Tulungan mo rin ako, Rosa. Kung gusto mong makuha ang katarungan, bantayan mo ako. Makalipas ang 2 araw, dumating ang artikulo ni Ivy online. Hindi pa niya binanggit ang pangalan ng mga sangkot, pero nailahad niya ang kaso ni Rosa Valencia, ang mga posibleng ebidensya at ang pangyayaring laging may babaeng nakapula sa poste ng ilaw. Viral agad. Maraming nagbahagi, maraming nagkomento. Ang iba ay nagsasabing urban legend, ngunit ang iba na may nagsasabing naaalala nila ang insidente. At syempre, may mga nagalit. Nakakuha ako ng unknown text message. Tumigil ka na? Isa ka lang call center agent. Hindi mo kayang labanan kami. Pero kasunod noon, may isa pang mensahe mula sa unknown. Magtiwala ka, nariyan ako. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung si Rosa iyon o ibang tao. Kinagabihan, pauwi ako mag-isa. Sa ilalim ng poste, naroon muli ang pulang anyo. Pero ngayon, may bago akong napansin. Sa kanyang leeg, kumikislap ang kwintas. At sa pendants nito, may nakaukit na letra. At SAS NV. Nico Vergara. Bago siya tuluyang naglaho, naramdaman kong parang itinuro niya ang direksyon ng isang lumang warehouse ilang kanto mula sa amin. Nagpa siya akong sundan iyon kinabukasan. Kasama si Mara, pumunta kami sa warehouse. Luma at halos abandonado,
pero may bakas na ginagamit pa. Doon, nakatagpo kami ng mga lumang gamit ni Rosa. Ang kanyang pitaka, ilang Polaroid na larawan ng bar, at isa pang litrato ng parehong kotse. Habang sinusuri namin, may narinig kaming yabag. Dalawang lalaking nakaitim ang sumulpot at sa likod nila isang pamilyar na mukha. Matangkad, maputi, at may mapanganib ng ngiti. Si Nico mismo. Huwag kayong makikialam sa hindi ninyo saklaw. Malamig niyang sabi. Alisin niyo lahat ng hawak niyo. Kinuha ng mga tauhan niya ang mga gamit. Pero bago pa sila makalapit sa bag ko, biglang lumamlam ang ilaw ng warehouse. Lahat kami napatingin. Doon, sa sulok ng anino, lumitaw si Rosa. Nakapula, walang mukha ngunit nakatutok kay Nico. Nagkagulo ang mga tauhan na paatras si Mara. Ako naman, ramdam kong malamig na hangin ang bumalot sa akin. Bumulong ang tinig ni Rosa. Celeste, ipakita mo sila. At bago tuluyang nagdilim ang paligid, naramdaman kong may malakas na puwersang humila sa amin palabas ng warehouse. Pagbukas ng mga mata ko, nasa kalye na kami, habol hininga si Mara, nanginginig. Celeste, aniya, hindi na ito biro. Gusto ka nilang patahimikin. Ngunit sa isip ko, isa lang ang malinaw. Hindi na ako pwedeng umurong. Lalong ngayon na nakita ko mismo ang mukha ng salarin. Pagdating ko sa apartment, nakatanggap ako ng tawag mula sa unknown number. Pinindot ko ito at sa kabilang linya isang malamig na tinig. Sa poste, 3:33 a.m. Kung gusto mong matapos ito. At sa salamin ng aking kwarto, muling lumitaw si Rosa, nakatingin sa akin at sa kauna-unahang pagkakataon, may bakas ng ngiti sa kanyang walang mukhang mukha. Para bang sinasabi niyang, malapit na. Ang buong maghapon bago ang itinakdang oras ay parang bangungot na hindi matapos-tapos. Kahit anong gawin kong paghinga ng malalim o pagsubok na magpakatatag, nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi na ako makakain. Kahit si Mara na sinubukan akong samahan buong hapon ay halatang kabado. Sigurado ka ba, Celeste? Tanong niya habang hawak ang baso ng tubig. Baka patibong lang ito ni Nico. Baka hindi mo na kayanin kapag humarap ka pa. Tumingin ako sa kanya, pilit pinapakalma ang boses ko. Kung hindi ako pupunta, walang matatapos. Hindi matatahimik si Rosa at baka tayo naman ang pag-initan. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Kung ganon, sasamahan kita, hindi kita iiwan. Gusto kong tumutol pero alam kong wala na ring saysay. Kung may isa mang nakakaalam ng lahat ng pinagdaraanan ko, si Mara, iyon. 3:30 ng madaling araw, tahimik na ang buong paligid. Dumating kami sa kanto kung saan naroon ang poste. Mahina ang sindi ng bumbilya at bawat pitik ng ilaw ay tila hudyat ng panganib. Ang hangin ay malamig, halos dumidikit sa balat. Nandoon si Nico, nakasuot ng maitim na coat, kasamang dalawang lalaki. May nakaabang ding sasakyan sa gilid, tinted ang bintana. Sa gilid ko, ramdam kong nanginginig si Mara, pero hindi siya umatras. Celeste, malalim na tinig ni Nico. Ang tapang mo, pero tapang na walang saysay. Alam ko ang ginawa mo kay Rosa. Sagot ko, pilit pinatatag ang boses. At alam kong ikaw ang dahilan kung bakit siya hindi matahimik. Lumabas na ang katotohanan. Umismit siya. Katotohanan. Sa tingin mo, may maniniwala sa isang call center agent at isang multong nakapula? Ang pamilya ko ang may hawak ng lahat. Kaya kung ako sa'yo, titigil na ako. Biglang may dumating na kotse mula sa kabilang kanto. Bumaba ang pamilyar na anyo, si Sarah Jean Ramos. Akala ko'y tulong na siya. Ngunit nang makita ko siyang makipagkamay kay Nico, natunaw ang lahat ng pag-asa ko. Lintek, bulong ni Mara. Kasabwat pala siya. Lumingon si Nico sa akin. Kita mo na? Kahit sino, kaya naming bilhin. Parang gumuho ang mundo ko.
Pero bago pa man ako tuluyang mawalan ng lakas, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang ilaw ng poste ay biglang kumidlat ng napakaliwanag tapos sabay na namatay. Sa dilim, narinig namin ang tunog ng takong tak, tak, tak. Pagbalik ng sindi ng poste, nandoon siya, si Rosa, nakapulang bestida, nakatayo sa gitna naming lahat. Ang kanyang mukha'y wala pa ring anyo, pero ang paligid ay bumalot ng matinding lamig. Ang dalawang tauhan ni Nico ay napaatras, nanginginig. Celeste, bulong ni Rosa sa isip ko. Oras na. Tumango ako, halos hindi huminga. Ang cellphone ko nakatago sa bulsa, naka-on ang recorder. Lahat ng sinasabi ni Nico ay nare-record. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Nico, pilit na pinapakalma ang sarili. Isa lang itong ilusyon. Wala akong kinalaman dyan. Ngunit parang sinagot siya ng kaluluwa. Biglang kumulog at mula sa dilim lumabas ang imahe ng nakaraang gabi. Si Rosa hinila sa kotse, pinilit at sinakal. Para kaming nanonood ng pelikula, pero malinaw na malinaw ang lahat. Ang boses ng lalaki, boses ni Nico, ay sumisigaw. Sa ilalim ng poste, namilog ang mata ng mga tauhan, pati na ni Ramos. Celeste, bulong muli ni Rosa. Ipakita mo sila. Dahan-dahan kong inilabas ang phone at itinaas ito. Naririnig nyo? Naririnig nyo ba ang boses niya? Narito ang recording. Narito ang patunay. Punyeta! Sigaw ni Nico, sabay hila ng baril mula sa kanyang coat. Halos mawalan ako ng hininga, pero bago pa siya makaputok, biglang pumutok ang ilaw ng poste. Bumagsak ang baril mula sa kanyang kamay. Ang paligid ay nilamon ng malamig na hangin at isa-isang pumutok ang mga ilaw sa buong kanto. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Rosa. Nakatayo siya sa gitna, parang hari ng gabi at itinuturo si Nico. Hindi! Wala akong kasalanan! Sigaw ni Nico, nanginginig. Si Ramos! Siya ang may pakana! Pero bago pa makapagsalita si Ramos, lumabas ang bagong tinig mula sa phone ko. Hindi ko alam kung paano ito nakarecord, pero narinig naming lahat ang mismong boses ni Ramos. Linisin mo yan, Ramos. Walang makakaalam. Natigilan ang lahat. Walang hiya, bulong ni Mara. May ebidensya na talaga tayo. Ngunit hindi pa tapos. Biglang sumugod si Ramos, pilit inaagaw ang phone ko. Halos matumba ako, pero bago pa siya makalapit, umikot ang hangin at isang malakas na puwersa ang tumulak sa kanya palayo. Tumilapon siya sa gilid ng kalsada, nanginginig. Rosa, bulong ko, salamat. Ngunit alam kong hindi pa siya tapos. Si Nico lumuhod nanginginig pero galit pa rin ang mata. Hindi niyo ako kayang pabagsakin. Hindi niyo alam kung sino ang kalaban niyo. Pero sa mismong sandaling iyon, lumapit si Rosa. Dahan-dahan siyang yumuko sa harap niya. At kahit wala siyang mukha, ramdam kong nakatitig siya diretso sa kaluluwa ni Nico. Biglang sumigaw si Nico, napahawak sa kanyang leeg, parang may humihigpit na hindi nakikita. Ang mga tauhan niya'y nagtakbuhan. Si Ramos ay wala nang nagawa kundi umatungal. Ay, Celeste, bulong ni Rosa, ilabas mo na ang lahat. Itinaas ko ang phone, pinlay ang voice memo mula kay Lazaro. Ang linya ay malinaw. Sa ilalim ng poste, diyan natin tatapusin. Sinabayan iyon ng sigaw ni Rosa na naririnig naming lahat. Ang ebidensya ay kumpletong nagbuklod sa katotohanan. Sa sandaling iyon, dumating ang mga sirena ng pulis. Hindi ko alam kung paano, pero marahil ay dahil kay Ivy na nakapagbahagi ng mga dokumento online. Dumating ang mas mataas na awtoridad kasama ang ilang reporter. Napasulyap ako kay Mara. Pareho kaming nanginginig pero may halong ginhawa. Ngunit bago ko tuluyang maramdaman ang ginhawa, napansin kong naglalaho si Rosa. Paunti-unti, parang usok. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, dumaan siya sa harap ko,
humawak sa aking balikat at sa unang pagkakataon, bumuo ng isang anyo ang kanyang mukha. Maputi, maganda, ngunit puno ng luha. Salamat, Celeste, wika niya. At naglaho siya kasabay ng pagliwanag ng poste ng ilaw. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, habang isinakay si Nico at Ramos sa police mobile, lumingon si Nico sa akin. Sa kanyang mga mata, may halong galit at pananakot. Hindi pa ito tapos, Celeste. Kahit anong gawin mo, hindi matatapos ang anino ng pamilya ko. Nanindig ang balahibo ko. Ngunit kasabay noon, sa gilid ng aking mata, nakita kong sa salamin ng isang nakaparadang sasakyan, may nakatayo pa ring pulang anyo. Hindi na si Rosa. Ibang babae, ibang hugis, ngunit parehong walang mukha. At sa isip ko, isang malamig na bulong, hindi ikaw ang huli. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na naging pareho ang buhay ko. Sa harap ng lahat ng tao, mga pulis, mga mamamahayag, pati na mga residente ng baryo na ipakita ang katotohanan. Si Nico Vergara, ang anak ng politikong matagal nang nagtatago sa likod ng kapangyarihan, ay nahuli at hindi na nakatakas sa ebidensya. Kasama niya si Sergeant Ramos na matagal na palang kasabwat at ngayon ay parehong nakakulong, nakikita sa balita at sinisingil ng taumbayan. Ngunit kahit pa ganoon, hindi agad nawala ang bigat sa dibdib ko. Oo, nakamit ni Rosa ang katarungan, pero ang anino ng lahat ng nangyari ay naiwan sa akin. Gabi-gabi, sa tuwing tatapat ako sa poste, kahit alam kong ligtas na, para bang naririnig ko pa rin ang huling bulong niya. Salamat, Celeste. Makalipas ang ilang linggo, halos bumalik na sa normal ang lahat. Ang iskinita na dati iniiwasan ng lahat, ngayon ay dinadaanan na ng mga tao na parang wala ng takot. Ang poste ng ilaw ay inayos na ng barangay, mas maliwanag at bago na ang bumbilya. Ngunit sa ilalim nito, may isang maliit na altar, mga kandila, bulaklak, at litrato ni Rosa Valencia. Mga taong hindi ko kilala ang nag-aalay. Marahil ay mga dating kakilala niya o simpleng nakiramay lamang sa kanyang sinapit. Isang gabi, huminto ako roon, inilapag ko ang pulang lipstick at ang panyo na ibinigay sa akin. Rosa, bulong ko, sana'y matahimik ka na. At sa sandaling iyon, dumaan ang malamig na simoy ng hangin. Hindi nakakatakot, kundi parang isang yakap ng pasasalamat. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang lahat. Sa trabaho, madalas kong makita ang mga mata ng mga tao, mga kasamahan, mga kliyente. At iniisip ko, ilan pa kayang Rosa ang may kwento ngunit hindi naririnig? Ilan pa kayang multo ang nakatali, naghihintay ng boses na magsasalita para sa kanila? Isang gabi, nag-usap kami ni Mara. Celeste, baka dapat i-vlog mo na lahat ng nangyari. Or baka gumawa ka ng podcast. Ang daming gustong makarinig ng ganitong kwento. Hindi lang para takutin, kundi para magbigay ng boses sa mga nawala. Napangiti ako. Baka nga, pero handa ka bang muling sumabak sa gulo? Tumaas ang kilay niya. Hindi na ako uurong. Kung natapos natin si Nico, mas kakayanin pa natin ang iba. Dumating ang gabi na muli kong sinubukang dumaan mag-isa sa eskinita. Wala na si Rosa. Alam kong tuluyan na siyang nakatawid. Ngunit habang naglalakad ako, nakaramdam ako ng kakaiba. Sa kabilang kanto, may isa pang poste ng ilaw, malayo-layo. At doon, sa ilalim nito, may nakatayong isang babae. Hindi pula ang suot niya ngayon, itim na bestida, mahaba ang buhok. Napatigil ako. Hindi ko makita nang malinaw ang mukha niya. Ngunit ramdam ko ang parehong presensya, malungkot, mabigat, naghihintay. Hindi ikaw ang huli, apuli, bulong ni Rosa noong gabing nahuli si Nico. At ngayon, naiintindihan ko na. Kinabukasan, nakatanggap ako ng email mula kay Ivy.
May bagong kaso raw ng babaeng biglang naglaho matapos umuwi mula sa trabaho. May CCTV footage at sa likod ng kuha may bahagyang aninong itim. Naka-attach ang mensahe, Celeste, baka kailangan ka ulit ng isa. Napatitig ako sa screen ng laptop. Pinilit kong huminga ng malalim. Rosa, bulong ko. Kung ito ang kapalit ng pagtulong sa'yo, tatanggapin ko. Hindi na ako aatras. Lumabas ako ng apartment at bago ko isara ang pinto, napansin ko ang pinturang dati may pulang bakas ng palad. Malinis na ito ngayon, pininturahan ng bagong puti. Pero sa ilalim ng liwanag ng araw, tila may bahagyang bakas pa rin. Parang multo ng nakaraan na hindi ganap mabubura. Naglakad ako, papunta sa trabaho, ngunit alam kong iba na ang direksyon ng buhay ko. Hindi na ako simpleng call center agent lang. Ako na ngayon ang tagapagdala ng kwento ng mga boses na hindi naririnig. At sa tuwing babalik ako sa eskinita, lagi kong naririnig sa hangin ang mga tinig na humahabol. Mga iyak, mga bulong, mga kwentong na isantabi. Hindi na ako natatakot dahil alam kong simula ng gabing nasilayan ko ang babaeng nakapula, may misyon na akong kailangang tuparin, ang maging boses ng mga multo ng katarungan. At sa huling sulyap ko sa salamin ng poste, nakita kong nakatayo sa likod ko si Rosa. Hindi na multo, hindi na walang mukha, kundi isang babaeng payapa, nakangiti at naglalakad palayo. Ngunit sa kabilang poste, sa di kalayuan, may isa na namang aninong naghihintay. Alam kong hindi pa rito nagtatapos. Ito lang ang simula.